Umaga pong ito, nais ko pong share sa inyo, you are an adopted son of God. Ephesians chapter 1, verse 5. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at gayon din ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Nauunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Sa English po, nais ko nating basahin ito para sa ganun po ay yung mga ilang words na nais ko pong i-adapt sa ating pong mensahe sa umagang ito. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He has showered His kindness on us and along with all wisdom and understanding. God has now revealed to us His mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill His own pleasure. Amen po ba? So my dear brothers and sisters, if you really accepted our Lord Jesus Christ with all your heart, amen po ba? If you confess it with all your heart, that Jesus is Lord, and you believe that after 3 days He rose again, then you are saved. Amen po ba? You are saved. And in John chapter 1, verse 12, ang sabi niya, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. So you are now adopted son of God because of Jesus Christ. Sa binasa po natin sa verse 5, bring us to Himself as His own family. Dahil kay Kristo. Amen. Not because of your good works, not because of who you are, hindi dahil kung sino ka, dahil sa mabuti ka, kundi dahil kay Kristo kung bakit ka ngayon ay anak ng Diyos dahil tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Jesus is the only Son. Dahil tinanggap mo si Jesus, ikaw ngayon ay adopted Son of God. Amen po ba? So you belong to the family of God. Kasama ka ngayon sa pamilya ng Diyos. Okay? Yun po ay good news. Too good to be true. But it is true. Para bagang hindi ka paniwala, pero yun ang totoo ngayon. Kaya nga po, wag natin pong gawing ordinaryo na kapag sinasabi nating ikaw ay anak ng Diyos. That is a very significant position that we have. Napakahalagang posisyon na ibinigay sa atin ng Diyos ngayon na tayo'y anak ng Diyos. Ano po ang kagandahan po nito? Ang idea po ni Pablo po dito ay yung pong relasyon ng isang alipin at ng isang pinuno o isang master. Sa panahon po ni na Pablo, meron pong pagiging alipin at meron pong pagiging master. So kapag alipin ka, wala kang karapatan. Kung ano lamang ang sabihin ng iyong master, yun lang ang sinusunod mo at yun lang ang ginagawa mo. Wala kang rights
Okay? Wala kang karapatan. Wala kang benepisyo na katulad ng isang pinuno o ng isang lokal. Kapag ikaw ay alipin, ay ikaw ay tagasunod ka lamang. Okay po ba? Amen? Kaya sabi ng Bible, kung ano ang gusto ng dyablo, yun ang ginagawa nyo. So we are also slave. Nung hindi pa po natin tinanggap ang ating Panginoon. Okay po ba? So ang idea po dito, sa verse na ito, kapag ang isang master ay nagustuhan niya ang kanyang alipin, no? Hindi niya lang palalayain bilang isang alipin. Okay, meron pong ganong sitwasyon na dahil masipag siya, dahil siya'y mabuti, dahil siya'y tapat, bibigyan ng kalayaan ang master ang kanyang alipin para sa ganon ay magkaroon siya ng sariling buhay. Okay? Na hindi na siya maging sunod-sunuran lamang, kundi mapalaya na siya sa pagiging alipin na kung saan ay siya po ay naghihirap. Na wala siyang sariling pakinabang sa kanyang buhay. Meron pong ganong sitwasyon. Pero po, isang malaking pribileyo sa isang alipin na hindi lang palalayain bilang alipin, kundi siya po ay tatanggapin bilang kabahagi ng pamilya ng kanyang pinuno. Amen po ba? Hindi lang siya pinalaya, kundi siya po ay tinanggap, naging kabahagi at tinratong bilang kabahagi ng pamilya. Na kung saan, hindi lang siya lumaya bilang alipin, kundi kapantay niya kung ano ang karapatan ng anak ng kanyang pinuno, ay yun din ang magiging karapatan niya. Yung pribileyo ng anak ay magiging pribileyo niya. Yung benepisyo ng anak ay magiging benepisyo niya, na kung saan hindi lang siya pinalaya, kundi siya ay kinilala na bilang isang kabahagi ng pamilya. Okay po ba? So that is you and that is me. Hindi lang tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan na tayo pinatawad at wala ka ng pagkakasala at malaya ka na sa buhay mo. At ikaw ngayon ay mabubuhay bilang isang pinatawad at binago ng Diyos. Hindi po ganun lamang ang ginawa ng Diyos sa atin. Hello? Na kung saan ay pababayaan ka ng Diyos, sige nga, titignan ko kung hindi ka magkakasala, titignan ko nga kung hindi ka magwawala uli. Hindi po, kundi tayo po ngayon ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Kinupkup tayo bilang isang kanyang anak. Amen po ba? Kaya kung ano ang na kay Kristo, we are co-heirs with Christ. We are co-joint heirs with Christ. Kung ano ang nasa anak, ay nasa atin. Kaya hindi lang tayo pinalaya, kundi tayo ngayon ay kinupkop at ibinigay ang lahat ng benepisyo ng anak sa atin bilang adopted son. That is you and that is me. Amen po ba? Na hindi lang tayo pinalaya sa kasalanan at wala na tayo sa kulungan ng kasalanan at ng sumpa ng kasalanan, kundi tayo ngayon ay tinanggap niya. And we belong, sabi nga ni Bishop kanina, to the family of God. Amen po ba? That is me and that is you. Kaya sa verse 7, ang sabi po niya, sa verse 7, in King James Version, tingnan natin. King James Version. He is so rich in kindness. King James, bigyan mo akong King James. Verse 6 pala, verse 6. King James Version. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Sa ibang version ay capital B yung beloved,
which is representing our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, purihin ng Diyos. Bigyan ng kaluwalhatian sa kanyang kagandang loob, sa kanyang biyaya sa buhay po natin. Bakit po? Kasi po, tayo ay tinanggap sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. You are now accepted. Ibig sabihin ng accepted, nung ang anghel ay pumunta kay Maria, ano po sabi niya? Woman, you are highly favored. And that is the meaning of accepted. Ikaw ngayon ay tinanggap ng Diyos. No? Hindi ka magpapasimula muli bilang alipin. Hindi ka magpapasimula muli, kundi kung ano ang nasa Ama, kung ano ang nasa Anak, na si Jesucristo ay nasa iyo na rin. Kaya hindi ka magpapasimula sa zero, kundi ikaw ngayon, you are coming from victory. You are not towards victory, but you are coming from the blessing, from the favor, from the goodness of God in your life. From His righteousness, doon ka nagpapasimula. Hindi ka magpapasimula ng panibagong buhay, kundi ikaw ngayon ay magpapasimula sa buhay na ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. Ang pagpapala ni Kristo ay nasa iyo. Ang kabutihan ni Kristo ay nasa iyo. Ang katuwiran, ang kabanalan ni Kristo ay nasa iyo. That's why you are accepted. You are highly favored as a child of God. Amen po ba? Kaya you are able. You are capable beyond your limitations. Amen po ba? Malaya ka. At hindi ka lang malaya, mga kapatid, bilang pinatawad ng Diyos, kundi ikaw ay pinagpala. Because you are now adopted son of God. Amen po ba? You are accepted in the beloved. What do you mean by beloved? Di mo ba, nang sabi po sa Matthew chapter 3, verse 17, ang sabi niya, nung ang ating Panginoon ay binautismo ng tubig, meron pong langit na bumuka. At ang sabi ng tinig mula sa langit, this is my beloved Son, whom I will please. Ako ay nasisihan sa Kanya. You are accepted in the beloved because of Jesus. Mahal na mahal ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak. At dahil sa pag-ibig ng Ama sa anak, kung bakit nagawa ni Jesus ng Kanyang buhay, ay Kanyang ibigay sa maraming mga tao because of the love of the Father to His Son. Yan ang pag-ibig, ang siyang nagtulak kay Jesus. Hindi naawa ang Diyos sa atin. Hindi naawa si Kristo sa atin. Pity. Hindi obligasyon ng Diyos na tayo'y iligtas. Kung bakit niya tayo iligtas? Dahil mahal niya tayo. He loves you so much. That's why, for God so loved the world. It is not an ordinary love. It is a manyapukaking love. Amen? So, meron siyang adjective. Adjective ba yan? So love. Bakit hindi nilang for God love the world? Bakit hindi nilang ganun? Binigyan pang so love. Ibig sabihin, manyapukaki. Ang lugod ng Ginoo. And His love is unconditional. Let us see again in Ephesians chapter 1 verse 5. Ang sabi niya, kung bakit niya ginawa ito? Kundi dahil ito ay kasiyahan na gawin ng Diyos. It is His pleasure. Kaya po tayo po na mga anak ng Diyos ngayon, kasiyahan na tayo po ay kasama ng Diyos sa kanyang pamilya. Kasiyahan na ikaw ay favored. Kasiyahan ng Diyos na ikaw ay bigyan ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. That is His pleasure. Yun po'y kasiyahan ng Diyos. Hindi obligasyon ng Diyos yun. Kundi kasiyahan ng Diyos. Kaya kapag ang kanyang mga anak ay namumroblema, kanyang mga anak ay nabibigatan sa buhay, yan ay hindi kasiyahan ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos at hindi inaalaw ng Diyos, mga kapatid. Kundi ang gusto ng Diyos ay ikaw ay lumaya sa pagkaalipin at hindi lang lumaya sa pagkaalipin, kundi ikaw ay binigyan ng lahat ng kailangan mo bilang isang kasama sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Palapakan natin si Lord.
Amen. Kaya nga po, walang may pagmamalaki ang sino mang kapag tayo po ay lumakad sa pananampalataya, lumakad sa kalooban ng Diyos. It is not our might. Kaya ang alipin ay walang may pagmamalaki. Siya'y alipin lamang at ngayon ay kasama siya at tinanggap siya sa kanyang, sa pamilya ng kanyang pinuno. At ang numanang nasa kanya ay galing ito sa kanya. Amen po ba? Kaya yan ang gusto ng Diyos. Hindi gagamitin ng Diyos kung sino ka. Gagamitin ng Diyos kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Dahil ayaw niya na mabigyan ng papuri ang tao, kundi ang papuri ay sa Kanya lamang. Kaya kung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, at kinilala natin ang Panginoon, at higit siya sa pera, higit siya sa kayamanan, therefore, my dear brothers and sisters, kapag higit ang tinanggap mo, meron kang lahat ng kailangan mo sa buhay mo, dahil higit ang siyang tinanggap mo sa buhay mo. Ganon ang ating pong posisyon bilang anak ng Panginoon. Hindi ka tumanggap sa Panginoon at kumilala sa Panginoon para mawalan ka, hindi, kundi ikaw ay para maragdagan. Kaya hindi kailangan isang tabi ang Diyos sa buhay mo, kundi kailangan ang siyang number one sa buhay mo, sa puso mo, si Jesus, ang kanyang mga salita. Amen po ba? Hindi ho siya isang gamit lamang sa susunod na lang, sa susunod na lang, sa susunod na lang. Hindi po ganoon ang Diyos natin. Hello? Amen? Oh. Siya po ang lahat-lahat sa buhay natin. Hindi siya karagdagan. Hello? Amen? Oh. Naayusin mo muna ang buhay mo. Ayusin ko muna ito. Hindi po. Ang Diyos ang siyang pangunahing sasama sa'yo. At siya lamang ang tanging solusyon mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga po sabi ng Diyos kay Paul, Paul, why you persecute me? Bakit? Sino bang pinapatay ni Pablo? Yung bang Diyos na nasa langit? Hindi, yung mga Kristiyanong nasa lupa. Ang sabi ng Diyos kay Moses, narinig ko ang daing ng aking mga anak. Amen. Ang Diyos ang unang nasasaktan. Higit ang amang nasa langit kaysa sa amang nasa lupa. Mabait po ba kayong ama? Si Pastor Edwin, mabait na mabait yan. Si Pastor Francis, mabait na mabait po yan. Lalong-lalo na po ako, mabait din ako. Pero po, mas mabait ang Diyos ang nasa amang nasa langit. Walang papantay sa kabaitan ng Diyos. That's why, sabi ng awit natin kanina, He is my dad. Ay dad, hallelujah. Amen? Oh. He's my king. He's my friend. He's everything to us. Hallelujah! Amen! Now, bakit ito nagiging mahirap para sa atin? Tingnan niyo po ang Ephesians chapter 4, verse 18. We are being stranger to the life that we have. Parang nagiging alien tayo. Na parang alien, yung alien, para tayong dayuhan. No? Dayuhan sa mga salita ng Diyos. Dayuhan tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. We are alienated, sabi ng Bible. Having the understanding darkened. Being alienated. Yun po yung sinasabi ko kanina. Parang tayo po ay dayuhan. No? Para tayong alien. From the life of God. You are a son of God. You are accepted. You are favored. Pero parang tayo ay dayuhan sa mga salitang ito. Why? Because of understanding.
ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Open the eyes of my heart, Lord. Amen po ba? Open the eyes. Okay? Oh. So mas totoo ang nakikita ng puso kaysa nakikita ng mata. Kaya po kailangan patuloy na mabuksan ang ating mga puso at maunawaan natin kung sino tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga si David, ang sabi niya, sino itong naghahamak sa hukbo ng Israel na wala naman siyang kaugnayan sa Diyos? Wala, hindi siya tuli, sabi ni David. Supot siya. Bakit tayo nahamak samantalang tayo ay may covenant sa Diyos? Verse 19, tingnan nyo. Ang pineapple. Tingnan po natin ang verse 19. 19. Who being past feeling, amen, has given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. So, tayo po ay nakatuon pa rin ang ating isip at ang ating puso sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya kailangan po i-turn off natin. Amen. Meditate the Word of God day and night in our lives. Hallelujah. Amen. Upang sa ganun po, hindi tayo dayuan sa sariling bayan natin. Kaya marami ngayong maalis, tinitignan ang sariling bayan. Huwag tayong maging dayuan sa sariling bayan natin. Amen? Kaya pasyalan natin yung dapat nating pasyalan sa ating pong sariling bayan. Amen? Bago tayo lumabas, huwag kayong maging dayuan. Kaya po ganun. Hello? Amen? Silipin natin. Tignan natin. Kaya ang salita ng Panginoon ay ating silipin. Pagbulayan, tignan natin. Huwag tayong maging dayuan sa sariling bayan natin. Kung sino tayo bilang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! So you are accepted and it is God's pleasure, kasiyahan ng Diyos. Hindi obligasyon niya kung bakit kanya isinama sa kanyang pamilya, kundi kasiyahan ng Diyos. And that is in advance. Sabi po ng ating binasa kanina, in advance. Bago pa linikha ang mundo, yun na ng kalooban ng Diyos sa'yo. Na kasama kanya sa kanyang pamilya. You belong to the family of God. Amen po ba? That's why we need to renew our mind. Because what is true in your imagination, kung ano yung nakikita mo sa iyong imagination, sa iyong isip, yon ang magiging totoo sa buhay mo. Because you cannot go beyond who you are in your mind. Because ano man ang naalalaman mo, yun lamang ang magiging pwedeng gawin mo. Hindi mo pwedeng gawin at may pamuhay yung hindi mo alam. Amen po ba? Okay? Hallelujah? Amen? Sana mayari agad di pastor. Sige, ariyan ko agad. Amen? Okay. Tingnan po natin si Peter. Matthew chapter 16. Verse 18. 16, 18. And I say also unto thee, King James yan, no? Sa Tagalog, sige, tingnan natin. Sa Tagalog muna.
At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So bago po ito sinabi ni Jesus sa kanya, meron pang munang nangyari in verse 17. Dahil kakaiba ang sagot ni Pedro sa tanong ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Tama po ba? Ano ba ang sabi ng tao? Ha? O anong sabi nyo sa akin? Ano yung pagkakilala nyo sa akin? Ang sabi po ng iba, you are the John the Baptist, you are Elijah. Hindi, sabi niya, ano ba ang pagkakilala nyo sa akin? And Peter said, no, in verse 17, ang sabi niya, mapalad, o sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jesus, ni Jonas. Bakit? Bakit mo daw siya mapalad? Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Amen po ba? So what we need is a revelation knowledge from God. At hindi makukuha sa tao. Hindi makukuha sa libro at hindi makukuha sa teacher. Kaya po sa English version, ang sabi niya, you did not get this from blood, from flesh and blood. Hindi galing sa tao yan, yung nalaman mo. Kundi yan ay inihayag sa iyo ng Ama na nasa langit. That's what we need, my dear brothers and sisters. Amen po ba? Ayan, for flesh and blood. That's why we wrestle not flesh and blood. Ephesians chapter 6. Kaya po kung tayo ay matututo lamang sa mga natural na bagay, hindi malayo na ang bunga ng ating buhay ay natural din. Dahil kung ano ang nasa isip natin, yun lang ang pwedeng mangyari sa atin. Kaya kung ang ating kaisipan ay puno ng negative at puno ng natural na bagay, gawa ng tao, puno lamang tayo ng mga kasaysayan ng tao, ganon din ang magiging buhay natin. Ganon din ang magiging bunga ng ating buhay. Kaya kung ano ang itinanim, ang siyang aanihin, tama po ba? Kaya huwag tayong umasa ng mga kagilagilalas na bagay sa buhay natin kung ang nasa isip natin at sa puso natin ay mga natural lamang at mga bagay na sistema ng mundo. Yun lang ang pwede nating asahan. Amen po ba? So my dear brothers and sisters, iba ang sagot ni Peter. Tama po ba? Dahil hindi niya nakuha yun at nalaman yun dahil sa flesh and blood. Kundi ito ay inihayag ng Diyos Ama sa Kanya. Okay po ba? Kaya hindi yung sabi lang ng teacher, sabi ng magulang mo, sabi ng doktor mo, pwede mong paniwalaan yan. At merong nagtagumpay na sa mga bagay ng mga quotation ng mga tao. No? Nagtatako ko, mas marami pang nagko-quote ng mga quotation ng tao kesa quotation ng Diyos. Are you listening? Mas na may memorize natin yung sinabi ni Socrates, sinabi ni Philip, ni Champion, ni Hope. Hindi ko pa sinasabing mali yun at kasalanan yun. But there is a higher level of learning. Hello?
Are you there? Oh. Merong mataas na antas. Okay po ba? Sa buhay nating pwede mapagkunan na with God, all things are possible. Hello? Tingnan niyo po. Message version ng Matthew chapter 16, verse 17. Tingnan niyo. Pwede nating basahin tayong lahat. Bigyan mo akong message version. Alam ko si Brother Jeremiah, magaling yan eh. Oh, tingnan niyo. No? Tingnan niyo. Oh, basahin natin lahat. 1, 2, 3. Jesus. Hallelujah! Anyama na. Amen? Oh. You have the access. You have the access to know the secret things. The mystery. Di ba? Oh. Of God. Oh. Kaya po, kung tayo ay magtutuon ng buong lakas at buong pansin natin at ang buong buhay natin sa Diyos, mga kapatid, hindi ito malalaman sa libro. At hindi ito malalaman sa mga tagapagturo sa eskwelahan. Kaya kapag ikaw ay nagbigay ng disiplina at commitment sa salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay nangusap sa iyo kung sino ka. My dear brothers and sisters, you are a blessing to your class. You are a blessing to your workplace. You are a blessing to your family. Amen. At bakit ka magiging blessing? Because nakinabang ka. Hindi pwedeng maging blessing ka na wala sa'yo. Amen po ba? Oh. Amen? Hallelujah. Oh. Kaya nga people perish lack of knowledge. At yun po ay yung kaalaman patungkol sa Diyos. Higit ang Bible sa libro. Higit ang salita ng Diyos kaysa salita ng guro. Higit ang salita ng Diyos kaysa anumang salita sa mundong ito. Amen po ba? Oh. Pero hindi lang yung puro salita. There must be a revelation. Like Peter. Kasi po, pwedeng maging libro ang Bible na katulad ng ibang libro. Amen. Oh. Kaya kailangan po ay meron pong revelation knowledge. And revelation knowledge will help you. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Kung paanong noon ay wala tayong kakayahan na tanggapin si Jesus, wala kang kakayahan, wala akong kakayahan para tanggapin si Jesus. Pero dahil sa Holy Spirit, ang siyang nag-illuminate at siyang nagko-convict. Amen po ba? Nang hindi paniniwala sa Diyos. Ganun po yung buhay natin. Pero dahil sa Holy Spirit, nagawa mong paniwalaan ang Diyos. Nandiyan po tayo. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, ang Holy Spirit ang siyang ating teacher. Pero po, hindi ibig sabihin, kokontra ka sa pastor mo, kokontra ka sa leader mo. The more you know about God, the more you become humble. The more you know about God, you become more happy. Mas maging masaya ka at mas maging maamo ka na parang tupa. Hello, that is the fruit of the Holy Spirit. Amen. Hindi dahil kapag ikaw ay nakaalam, magmamayabang ka. Hindi. Ikaw ay lalong magpapakumbaba. At lalong lalawak ang iyong pangunawa na intindihan mo ang tao. Hindi ikaw ay nagmamataas kung sino ka dahil ikaw ay merong alam. Okay po ba? Oh. So, makakatulong po ang Holy Spirit. Makakatulong po ang pag-attend natin, ang pagdalo natin. Makakatulong ang cell group natin. Amen po ba? Kaya ho, this is it, my dear brothers and sisters. Higit ang Diyos kaysa namang bagay
dito sa mundo. Amen po ba? Ayan ang buhay natin ngayon. At yan ang nakikita kong mangyayari sa buhay natin. Magiging ordinaryo ang supernatural sa buhay mo. Magiging ordinaryo sa buhay mo. Imposible sa tao, subalit posible sa lahat ng bagay ang Diyos sa buhay mo. Amen. This is it. My dear brothers and sisters. Parang i-reserve natin para kay Pacquiao, palakpak natin. Kailangan malakas para kay Lord. Amen. Ayan, buhay na buhay. Hallelujah. At gagamitin ka ng Panginoon. Amen? At mararanasan mo ang Panginoon. Hindi sa mga natural na bagay sa buhay mo, but in a supernatural way. Amen? Hindi kung ano yung taglay mong katangian bilang natural, kundi taglay mong katangian bilang anak ng Diyos. Amen? Dahil kung gagamitin ka ng Diyos sa taglay mong natural na katangian, sa posisyon mo, sa galing mo, sa impluensya mo, hindi pwedeng hindi mo kunin ng papuri. Amen. God will use you who you are in Christ. Not self-esteem, but Christ-esteem. Not your personality, but Christ's personality in your life. Hindi yung personalidad mo, si pastor, madaldal yan, gagamitin ng Panginoon. Kaya huwag mong sabihin ng sikreto mo sa kanya, daldal niya yan. Kaya, pwede sa marketing. Pwede si pastor, dahil ang personality, we go beyond our natural. If you are insecure, if you are inferior, if you are maiyahin, then God will use you beyond your natural. Amen. Amen? Kaya po, pantay-pantay lahat po tayo mga kapatid. God will not use me like Paul. Kung titignan mo ang resume ni Paul, kung sino siya, dapat siya sa mga Hudyo. Dahil siya'y nag-aaral ng batas. Magaling siya sa kultura ng Hudyo. Pero hindi ginamit ng Diyos si Paul sa mga Hudyo, kundi si Peter na walang alam sa batas. Are you there? Amen? Hallelujah! So you have now the wisdom, the prudence. Ang sabi po ng ating teksto, Ephesians chapter 1, verse 8, He gave all wisdom and prudence. Lahat ng kaalaman, karunungan ay binigay sa iyo. Para sa ganon, ang sikreto ng Diyos, ang mystery na hindi kayang alamin ng sino mang natural na tao, kundi ang makakaalam namang ng mga sikretong ito ay yung may taglay na banal espiritu sa kanyang buhay. Na tinanggap niya sa kanyang buhay ang Panginoon. And that is you. What a great privilege and honor. Amen po ba? Hallelujah! Glory to God! Amen? Di po ba? What a great privilege. You know the secret. It was revealed to Peter, the secret. Amen. Na hindi kayang alamin ng sino mang ordinaryong tao lamang, kundi ang mga tumanggap lamang sa Panginoon na ikaw ay highly favored by God. Amen po ba? Naway huwag tayong maging alienated. Huwag tayong maging dayuhan sa buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang ating church, ang ating highest priority is to be a witness to many people. Why we are witness? Because of the goodness of God in our lives. Dahil sa kabutihan, pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Na kay tayo ay magiging asin. Hindi mo obligasyon maging asin. Yan ay bunga ng iyong karanasan sa Panginoon.
Magiging liwanag ka dahil yan ang iyong buhay na nakita o na nakikita ng mga tao dahil sa kaugnayan mo sa Diyos. Kaya po nandito po tayo sa City Library, yung na po ng last Wednesday, na pag-usapan po namin. Let us go back to the main objective na kung saan meron tayong building, meron tayong lote. Ba't tayo malis doon? Kasi po, gusto nating maging blessing sa ating lungsod. Na hindi lang tayo confined sa isang lugar. Kundi pinalawak natin, we enlarge our tent. Amen po ba? Upang sa ganun, hindi tayo limitado. Na kahit wala po tayong pera noon, nag-sacrifice. Ang mga workers natin nagkaisa na kapag wala tayong pagrenta, i-give up ang allowance. Yan po ay nagkaisa at kami po ay nag-blood compact. Kami po nandoon sa isang maliit na kwarto at kami po ay naghiwa ng manok, native na manok. Ha? Pero po hindi po nangyaring nawalan kami ng allowance, kundi nag-provide ang Panginoon. Amen po ba? Kaya, this is our main objective, my dear brothers and sisters. That you and me, amen, na in-enlarge natin ang ating horizon. Amen. Be a blessing to your family. Be a blessing to your workplace. Be a blessing. Amen po ba? Na hindi mo aakain ang kapatid mo, aakain ang kapwa mong nagtatrabaho o mga kaklase mo, kasama mo sa trabaho o yung mga natrabador mo. Para tayo dumami, hindi po. Kundi dahil yan ang nakita mo sa buhay mo na ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay, sa namang bagay dito sa mundo. Amen po ba? Amen? At hindi limitado, kundi tayo po ay malawak ang ating pong horizon, ang ating area. Okay po ba? Amen? Yan ang major nating reason. Pero yung building, ay napag-uusapan din po natin yung building. Pero hindi yan ang major natin. Yan po'y bunga ng isang malawak na karanasan sa Panginoon. Yan ay bunga ng isang saksi sa marami mga tao na tayo po'y nakapag-akay na marami at yan ang sinyales na tayo ay magkakaroon ng building. Yun po, ibinabalik tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung ano man ang iyong plano at kontribusyon sa building, yan ay pangalawang priority natin. Ibigay mo ang panahon mo, ang oras mo, ang resources mo sa kaluluwa. Yan ang tunay na iglesia. Yan ang tunay na kaharian ng Panginoon. Kung tayo po ay nagpaplanong contribute sa ating pong building, well and good, praise God. Pero ibigay mo muna ang pangunahing mong lakas at priority na pagiging witness sa marami mga tao. Ibigay mo yung buhay mo doon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah! Oh, hindi ho tayo hindi ho tayo mamimilit. Hindi rin naman tayo magagalit sa mga on and off na mag-attend. Hindi rin tayo dapat magalit doon. Kundi, compassion ang madaramdaman natin. Yung bang tayo po ay magkaroon ng compassion, concern, hindi galit, hindi awa. Hindi ho yan gusto ng Diyos na maawa ka sa tao. Kundi pag-ibig. Amen po ba? Kaya nga, dito ko naiintindihan. Listen, rebuke, rebuke is better than love. Ang sabi niya, no? Ha? Secret, open rebuke than secret love. Oh. Sabi niya, i-rebuke mo na may pag-ibig. Hindi mo kayang i-rebuke ang tao na may pag-ibig kung ikaw mismo ay walang nararamdaman na malalim na pag-ibig sa Diyos. Galit ang gagawin mo.
Hello? Are you there? Hallelujah. Kaya po, sama-sama po tayo. Mga kapatid, tayo po ay merong mga aalis, magbabiyahe, na kapag tayo ay pupunta doon sa ating goal, hindi ibig sabihin walang bako-bako. Hello? Hindi ibig sabihin na walang liko. Amen? Pero ang sasakyan ay pupunta pa rin kung saan ang kanyang destinasyon. Amen po ba? So, ganun din po tayo. Hindi ibig sabihin wala na magiging problema. Hindi ibig sabihin wala na tayong magiging kailangan. Pero, iisa pa rin ang ating patutunguhan. Amen po ba? Nasa buhay po natin na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito'y mararanasan natin at mararanasan. Amen po ba? Okay? Kaya nga, in this world, you have tribulation. Hindi ibig sabihin, wala kang magiging tribulation. Kapag wala kang tribulation, payapa ka. Kapag wala kang tribulation, pinagpala ka. Hindi po. Kahit may tribulation ka, you can rejoice. Sabi po ng Romans chapter 5. Amen? Because in me, you have peace, ang sabi niya. Di ba? Kaya po, marami mga tao nag-iipon, para sa ganun, pagdating ng problema, hindi sila mangangamba. Hello? Oh, kasi pinag-aahandahan. Pero meron pong kakulangan ang anumang bagay dito sa mundo. Higit ang ating Diyos. That's why, in me, you have peace. There is already the solution. My dear brothers and sisters. Amen po ba? Hallelujah. Let's all stand.